Marami ang nagsasabi na kapag marami kang pera, wala kang problema. Ngunit ang totoo, lahat ng tao, mayaman man o hindi, ay nagkakaroon ng problema. Bilang isang CEO at mayamang dalaga, ginagawa ni Caitlyn ang lahat para maitaguyod ang kanyang kumpanya. Ngunit hindi yun madali, lalo na't meron siyang mga kakompetensyang iba pang kumpanya. Ma'am Caitlyn, halos lahat ng nandito ay mga kakompetensyang kumpanya mo ah. Pabulong na sambit ni Mikay. Karamihan, matagal na sa industriya, pero meron pa rin namang mga bago lang. Kaya mahalaga ang pagdalo natin sa event na to para makita at makilala natin sila. Isang paraan to para makasakap tayo ng mga impormasyon tungkol sa mga kumpanya nila. Sa bagay, hindi rin naman kasi lahat mahahanap natin sa internet. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mikay habang titig na titig siya sa isang direksyon. Nang mapansin ni Caitlyn ang reaksyon ng sekretarya niya, ay mabilis siyang nabalot ng pagtataka. Para kasing nakakita ng multo ang babae dahil sa itsura nito. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Ma'am? Si Sir Gino ba yun? Nilingon ni Caitlyn ang direksyon kung saan nakatingin si Mikay. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niya ang isang pamilyar na lalaki. Gwapo ito at kung titingnan ay nagsusubigaw ang kayamanan. Meron din itong kakaibang dating na nagdudulot naman ng inis para kay Caitlyn. Palapit siya rito, ma'am. Diyos ko, gulo na naman to. Hi, Miss Beautiful. Hindi ko... Anong kailangan mo? Wow, nagtataray ka naman agad, Caitlyn. Binabati pa lang kita. Makita ko pa lang ang mukha mo. Umiinit na agad ang dugo ko. Natawa ang lalaki. Grabe ka naman sa isang gwapo at hot na katulad ko. Di ba pwedeng matuwa ka naman kahit isang beses lang na makita mo ko? Ako na to. Maraming babae nagkakandara pa para mapansin ko. Hindi pa rin talaga nababawasan ang kayabangan mo sa katawan. Unang-una sa lahat, wala akong pakialam sa kagwapuhan mo. Pangalawa, kung maraming babaeng nagkakandara pa para magpapansin sa'yo, ibahin mo ko. Naaasiwa ako sa'yo kapag nakikita kita. Sinasabi ko lang ang totoo. Huwag ka masyadong defensive. Galit na galit ka naman agad eh. So ano nga ginagawa mo rito? Hindi ba, evento para sa mga CEO? Malamang, kasali ako ron at pupunta talaga ako rito. Napangiwi si Caitlyn. Whatever. Umalis ka na lang sa harapan ko at huwag kang lalapit sa akin. Huwag mo naman ako ipagtabuyan, baby. Baka mamaya niyan, isipin kong in love ka sa akin. Asa ka naman. Baliw na babae lang ang mai-in love sa isang katulad mo. Bah, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Baka mamaya, isa ka na palang baliw na babae na in love sa akin. Ay, ako, kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi kita papatulan, no? Muli na namang natawa si Gino. Ganyan ba talagang ugali mo sa lahat? O ganyan ka lang pagdating sa akin? Wala akong obligasyon na ipaliwanag sa yung ugali ko, okay? Umalis ka na lang. Sinisira mo yung gabi ko eh. Okay, fine. Basta, ito ang tatandaan mo ha. Magkukrus at magkukrus ang mga landas natin. Sa ayaw mo man at sa gusto. Bago pa makapagsalita ulit ang dalaga, ay naglakad na paalis si Gino. Napamaang pa siya habang pinapanood ang papalayong imahe ng binata. Napakuyom na lamang ng mga kamao si Caitlyn. Pagkatapos ay sunod-sunod na napabuntong hininga para ikalma ang kanyang sarili. Mahaba pa ang gabi, ma'am. Huwag mo na lang pong pansinin yun para hindi masira ang mood mo. Pag-aalo ni Mikay sa boss niya. Ang mabuti pa ay abalahin na lang natin ang mga sarili natin sa tunay na pakay natin dito, ano? Okay lang ako. Mag-focus na lang tayo dito sa event. Alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Alamin mo ang mga importanteng bagay tungkol sa kumpanya ng mga taong nandito. Sige, ako na po ang bahala. Good. Inabala ni Caitlyn ang sarili sa pag-inom ng alak at pakikipag-usap sa ilang mga kakilala niya. Habang lumilipas ang mga oras ay mas dumaraming alak ang naiinom niya at nagsimula na yung magkaroon ng epekto sa katawan niya. Are you enjoying the night, Miss Beautiful? Mapang-asar na tanong ni Gino. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong huwag mo ko lalapitan? Wait a sec. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Ang dami mo na atang nainom. May pinagdadaanan ka ba?
Kasalanan mo to eh. Ha? Bakit naman ako? Kung di ko nakita yung mukha mo, hindi masisira yung mood ko. Natawa ang binata. Wala naman akong kinalaman dyan. Ikaw lang naman tong laging mainit ang ulo sa akin ha. Wala pa akong ginagawa sa'yo, bad trip ka na agad. That's the point. Wala ka pang ginagawa. Naiinis na ako. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Patapos na rin naman tong event eh. Oo nga kung utusan, kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Teka, nasan bang sekretarya mo? Bakit kanya hindi mo mag-isa rito? Naparami ka tuloy ng inom na alak. Wala ka nang pakialam, okay? Let's go. Nangunot ang noon ni Caitlin. Saan tayo pupunta? Ihatid na kita pa uwi sa bahay mo. Bakit naman ako sasama sa'yo, Aber? May maghahatid ba sa'yo pa uwi? I'm sure hindi mo kayo magmaneho. Nandiyan naman si Mikay. Sige, hahanapin ko lang siya. Mabilis na umalis si Gino, kaya naman naiwan na namang mag-isa ang dalaga. Nagpatuloy siya sa pagtungga ng alak hanggang sa muling makabalik ang binata. Nang mga sandaling yun, lasing na talaga si Caitlin, ni hindi na nga niya kayang tumayo ng tuwid. Nababaliw ka na ba talaga? Bakit naman uminom ka pa ulit? Wala sabing pakialam. Hindi ko mahanap ang sekretarya mo, kaya ako na maghahatid sa'yo pa uwi. Alam mong bahay ko? Malamang, halos lahat naman yata alam ang bahay mo. Stalker ka, no? Hindi ako stalker, okay? Tara na nga. Hinawakan ni Gino ang braso ng dalaga, ngunit umiwas ito. Naging dahilan yon para mawala ng balanse si Caitlin at diretsyong matumbas sa damuhan. Napapailing na lang ang binata at napakamot sa kanyang batok. Dahil sa nangyari, naagaw nun ang atensyon ng ibang tao na malapit sa pwesto nila. Huwag ka nang pumalag, okay? Hindi ka na nga makatayo na maayos eh, nag-iinarte ka pa. Ano sinabi mo? Bigla na lang binuhat ng binata si Caitlin. Ang kulit mo. Di ka dapat naglalasing ng ganyan kung kanya kakakulit. Hoy, bitawan mo nga ako. Ibaba mo ako. Manahimik ka na lang dyan. Kung ayaw mo ilaglag kita sa damuhan. Ibaba mo sabi ako. Baliwala para kay Gino ang pagpupumiglas ng dalaga. Pati na rin ang tinginan ng mga taong nadadaanan nila. Dire-diretso siyang naglakad paalis ng venue at papunta sa parking lot kung saan ang kotse niya. Matalim ang tingin ni Caitlin sa binata nang ibaba siya nito. Sakay na. Huwag ka na magreklamo. Magpasalamat ka na lang dahil may malasakit pa ako sa'yo. Nye. Hindi ko naman inutos sa'yo to, no? Napailing si Gino dahil sa inasta ng dalaga. Nang makasakay ito sa kotse, agad rin sumunod ang binata. Paanda rin na sana niya ang kotse nang bigla na lang hawakan ni Caitlin ang braso niya. Kunot noo siyang napabaling ng tingin dito, bakas ang matinding pagtataka sa kanyang mukha. Bakit? May problema ba? Ang init. Dahil sa alak yan. Pwede ba akong maghubad? Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ka maghubad rito sa loob ng kotse ko? Mainit nga kasi. What dahil? Singhal ni Gino nang maghubad nga ang dalaga. Uy, Caitlin, umayos ka nga. Bigla na lang tumawa ang dalaga. Bakit? Ba't nagkakaganyan ka? Huwag mo sabihin. Ngayon ka lang nakakita ng hubad na babae. Huwag ka nga may bra pa ako oh. That's not the point, okay? Babae ka, lalaki ako. Ano sa tingin mong magiging epekto sa akin yung ginagawa mo? Ay, hindi ko na problema yun, no? Napalunok na lang si Gino nang bigla rin siyang makaramdam ng init. Hindi niya mapigilang mapatitig sa dibdib ni Caitlin. Maring napapikit ang binata pagkatapos ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Pilit na lang niyang tinuon sa manibela ang kanyang atensyon at pinaandar na ang kotse. Wait. Ano? Ayun. May kailangan ka ba? Kailangan ko to. Uy, anong ginagawa? Huwag mong hawakan yan. Pilit na tinulak ng binata si Caitlin, ngunit hindi ito nagpatinag. Mula sa hita ni Gino, naglandas ang kamay ng dalaga, pataas, hanggang sa mapadpad sa belt nito. Hindi siya nagsayang ng oras at agad yung hinubad. Walang pag-aalinlangan niyang pinasok ang kamay niya sa loob ng pantalon ng binata. Caitlin. Shh. Let me handle this. Ako nang bahala sa'yo. Umigil ka na, bago pa kumawala ng kontrol sa katawan ko. Malaki, mahaba, mataba. Wow! Ano ba sinasabi mo? Dinidescribe ko yung talong mo. Napasapon na lang sa mukha si Gino. Pagkatapos ay
Saka nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga. Hindi na rin niya napigilan pa ang dalaga sa ginagawa nito, kaya naman hinayaan na lang niya. Nabalot na rin kasi ng init ang buong katawan niya at nang dahil sa kakaibang sensasyong dulot ng ginagawa ni Caitlin sa talong niya, ay parang nawala siya sa ulirat. Caitlin, stop it. Hindi ko ito pinatigas para sa wala lang, no? Ang ingay mo naman. Taig mo pang ginagahasa eh. Teka, Napaungol na lang nang wala sa oras si Gino. Ibinaba kasi ng dalaga ang pantalon na suot niya. Dahilan para tumambad ang matigas niyang talong. Mabilis na nabalot ng hiya si Gino dahil pinagmasdan pang maigi ni Caitlin ang talong niya. Maya-maya lang ay inilapit nito ang mukha niya sa talong ng binata. Anong? Hindi na naman naituloy ni Gino ang sasabihin dahil bigla na lang isinuwo ng dalaga ang talong niya kung saan-saan napunta ang mga kamay niya dahil sa kakaibang sensasyon at kiliti na dumadaloy sa katawan niya. Hindi na rin malaman ng binata kung anong pwesto ng pag-upo ang gagawin niya. Caitlin, Ano? Para kang batang likot mo maupo. binabaliw mo ko dahil sa ginagawa mo. That's the point. Ginagawa ko to para mabaliw ka. Ngumisi si Caitlin. Sa sarap. Lasing ka lang kaya kaganyan. Ang mabuti pa itigil mo na yan. No? Nandito na to eh. Nasa harap ko na kaya i-enjoyin ko na lang. Napapikit si Gino nang muli na namang maramdaman sa kabuuan ng talong niya ang mainit na bibig ng dalaga. Maya-maya lang ay napahawak na siya sa buhok nito at inaalalayan na ang ulo nito sa pagtaas-baba. Tanging pag-ungol na lamang ang nagagawa ng binata dahil sa nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Dahil hindi siya makatiis, hinila niya si Caitlin at pinaupo ito. Binaba na rin ang sandalan ng upuan ng dalaga pagkatapos ay agad siyang pumwesto sa ibabaw nito. Itong gusto mo, diba? Sisiguraduhin kong hindi mo ito makakalimutan, Caitlin. Ang tingin ng dalaga ay nakatuon lang sa talong ni Gino. Kitang-kita sa mga mata niya ang labis na pagkasabik. Para bang kanina pa siya naghihintay na mapasok siya nito. Handa ka na ba? Kanina pa. Pero dahan-dahan lang, okay? Akong bahala. Sisiguraduhin ko hindi ka masasaktan. Pero pasasarapan ka. Nang maposisyon ng sarili, dahan-dahan ang pinasok ni Gino ang talong niya sa perlas ng dalaga. Pareho silang impit na napaungol dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot nun. Maya-maya lang ay hinahampas na ni Caitlin ang dibdib ng binata. Kaya naman tumigil ito sa pagkilos. Bakit? May problema ba? Masakit. Sa una lang yan. Magtiwala ka lang, okay? Ang laki kasi ng talong mo, Gino. Ang haba pa, parang mapupunit ako. First time mo to, diba? Normal lang yan. Hindi ko na yata kaya. Hugutin mo na. Shh. Promise. Mawawala rin yan. Mamaya lang. Mapapalitan na yan ang sarap. Napapikit na lang si Caitlin nang muling bumalatay ang kirot at hapdi dahil nagpatuloy na ulit ang binata sa pagpasok sa kanya. Tiniis niya yung lahat. Halos maghabol pa nga siya ng hininga dahil hindi niya na alam kung gaano katagal bago tuluyang nakapasok ng buo ang talong ni Gino sa perlas niya. Are you okay? Bahagyang tumango si Caitlin. Oo, ayos lang. Gagalaw na ako. Okay. Hindi nagtagal ay tanging pag-ungol na lang ni na Caitlin at Gino ang maririnig sa paligid. Halos umindayog na rin ang kotse dahil sa kanilang ginagawa. Parang nawawala na sa ulirat ang dalawa dahil sa sarap na nararamdaman nila. Hindi lamang minuto ang itinagal ng mainit na sandali sa pagitan nilang dalawa dahil halos isang oras din bago nila narating ang rurok ng kaligayahan. Matapos nilang magdamit ay nakatulog na lang si Caitlin kaya naman minabuti na lang ni Gino na magmaneho na paalis para maihatid na niya ito. What the hell, Gino? Ano tong pinasok mo? Inis na angil ng binata sa kanyang sarili habang nasa biyahe. Alam mo namang mainit ang dugo sa'yo ng baeng to. Ginawa mo pa rin. Baka isumpa na ako nito kapag nalaman niya nangyari sa amin. Pinilit ni Gino ang kanyang sarili na ituon ang kanyang atensyon sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa bahay ng dalaga. Kahit nag-aalangan, binuhat niya si Caitlin papasok at sinalubong naman sila ng isang kasambahay na siyang umakay sa dalaga papunta sa kwarto niya.
Nahihibang ka na talaga, Gino. Dapat pinigilan mo sarili mo. Sermon ng binata sa kanyang sarili habang nasa biyahe na siya pauwi. Pero sino nga bang may kayang makapagpigil kapag ganun nakaganda? Ganun ka-sexy at kasarap ang nasa harap mo, di ba? Parang kahit sinong lalaki mawiwindang kapag ganun eh. Hanggang sa pagtulog ay laman ang isip ni Gino ang nangyari sa kanila ni Caitlyn. May parte ng puso niyang masaya dahil doon, ngunit may parte rin naman na nangangamba sa kung ano ang magiging reaksyon ng dalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw at ang lahat ng yun ay parang impyerno para kay Caitlyn. Walang araw ang nagdaan na hindi pumapasok sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Gino. Lasing man siya ng gabing yun, ngunit malinaw sa kanyang alaala ang lahat. Ma'am? Hoy! Caitlyn! Inalog ni Mikay ang balikat ng boss niya. Hoy! Bakit nakatulala ka dyan? Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Bakit? May kailangan ka ba? Kanina pa kita tinatawag, pero nakatulala ka lang dyan. Bakit nga? May problema ba? Ito na po yung report na hinihingi nyo. Sige, ilagay mo na lang dyan sa lamesa. Okay ka lang po ba? Ilang araw ka nang ganyan ah. Wala to. Okay lang ako. Kung kailangan nyo po ng pahinga, magpahinga ka ah. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung wala ka rin namang nagagawa rito sa opisina. Nakatunganga ka lang maghapon at malalim ang iniisip. Pilit na ngumiti si Caitlyn. Ayos lang talaga ako. Huwag ka mag-alala. O sige, sabi mo yan ah. Nang makaalis na si Mikay, ay doon na nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga ang dalaga. Sa ilang araw na nakalipas, walang ibang laman ang isip niya kundi ang nangyari sa kanila ni Gino. At higit sa lahat, ay hindi niya maalis-alis sa utak niya kung gaano kalaki, kahaba at kataba ang talong nito. Para nang mababaliw si Caitlyn para lamang maiwaksi sa isip niya. Ngunit, bigo siya. Ano bang nangyayari sa'yo, Caitlyn? Mag-focus ka nga. Binalak pa ng dalaga na ituon ang atensyon niya sa trabaho, ngunit naglakbay lang ulit ang isip niya tungkol sa mainit na sandaling pinagsaluhan nila ni Gino. Bigla na lang kumalabog ang dibdib ni Caitlyn at mabilis na umakyat ang init sa kanyang mukha. Ma'am! Ma'am! Humahangos na pumasok sa opisina ni Caitlyn ang sekretarya niya. Nandito po si Sir Gino. Gusto ko raw po niyang makausap. Ano? Huwag mo siyang papasukin. Sabihin mo, ayoko siyang makita at makausap. Too late. Nandito na ako. Diretsong tinitigan ni Gino ang dalaga. Huwag mo sabihing iniiwasan mo ako. Pagkatapos ng... Mikay, iwan mo na muna kami. Sige po, ma'am. Sigaw ka na lang po kapag kailangan mo ng tulong. Umayos ng upo si Caitlyn nang makaalis ang sekretarya niya. Hindi niya magawang tumingin kay Gino, kaya naman tumitig na lang siya sa monitor ng laptop niya. Maya-maya lang ay naglakad na ang binata palapit sa mesa ni Caitlyn. Halos dumagundong ang dibdib ng dalaga dahil sa paglapit nito. Dumagdag pa na naamoy niya ang pamilyar na amoy ng binata. Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makita. At gusto rin kita makausap. Ayoko kitang makita at wala rin tayong pag-uusapan. Imposibleng nakalimutan mo nangyari sa atin ng isang gabi. Sinigurado kong tatatak yun sa isip mo. Ramdam ni Caitlyn ang lalong pag-init ng mukha niya. Kaya naman batid niyang namumula na to. Nasisiraan ka na ba? Kailangan ba talagang sabihin yun? Paano kung may makarinig sa'yo? Wala akong pakialam. Totoo naman ang sinabi ko. At may nangyari naman talaga sa atin. Enough! Please! Huwag mo nang banggitin yan. Sabihin mo na lang kung anong pinunta mo rito. Kung wala ka namang matinong sasabihin, umalis ka na lang dahil sinasayang mong oras ko. Katulad ng sinabi ko, gusto kitang makita. Nakita mo na ako, di ba? Makakaalis ka na. At makausap. Wala nga tayong pag-uusapan. Meron nga. Mariing na napapikit si Caitlyn dahil sa inis. At ano naman yun? Ang nangyari sa atin ng isang gabi. Kalimutan na lang natin yun, okay? Isang malaking pagkakamali yun. Pero na-enjoy mo yun, di ba? Sigurado ka bang gusto mo na lang kalimutan yun? Ha? Nabaling ang tingin ni Gino sa mga papel na nasa mesa ng dalaga. Ano yan? Mga report? Teka, kumpanya ko to Huwag mo nga pakialaman yan. Mga report to tungkol sa ibang kumpanya. Pinag-aaralan mo talaga mga kakumpetensya mo Of course, kailangan ko malaman kung sino ang dapat kong matyagan at kung sino ang dapat kong pabayaan.
Eh ano naman masasabi mo sa kumpanya ko? Bigla na lang napatingin si Caitlin sa binata nang isang ideyang pumasok sa isip niya. Matagal na yung nabanggit sa kanya ni Mikay, ngunit sa tingin niya ito na ang magandang pagkakataon para gawin yon. Actually, I have a proposal to make. Magpo-propose ka? Di ba dapat lalaki gumagawa nun? Ganun ka na ba kadesperada na makuha ko? Napasa po na sa noo ang dalaga. Okay, wag na lang. Wala ka talagang kwentang kausap. Eh, ito naman di mabiro. Sige na, sabihin mo na kung ano yun. Huminga ng malalim si Caitlin. Pagkatapos ay naging seryoso ang mukha niya. Makipag-partner ka sa kumpanya ko. Business partner? Yes, At bakit ko naman gagawin yun? ang kumpanya ko ay isa sa mga kilala at matagumpay na kumpanya sa bansa. Ang kumpanya mo naman, nagsisimula pa lamang. Magandang opportunity to para sa'yo na mas mapabilis ang pag-angat ng kumpanya mo. Eh kahit naman nagsisimula yung kumpanya ko, mabilis naman tong naging matagumpay. So tingin ko, hindi ko na kailangan makapag-business partner sa'yo para lang maging matagumpay ang kumpanya ko. Ang ino-offer ko lang sa'yo ay isang opportunity. Ikaw naman ang bahala kung tatanggapin mo o hindi. Eh paano kung ayoko? Eh di wala akong pakialam. Magiging magkalaban ng mga kumpanya natin at sisiguraduhin kong hindi magiging madali ang bawat galaw nyo. Hindi mo naman ako kailangan takutin, Miss Beautiful. Kailangan ko ang desisyon mo sa lalong madaling panahon, Gino. Hindi ako nakikipagbiroan, kaya huwag mong sayangin ang oras ko. Papayag ako. Ngumisi ang binata, pagkatapos ay saka siya tumayo at lumapit kay Caitlin. Sa isang kondisyon. At ano naman yun? Ikaw na nga itong binibigyan ng offer. Ang kapal naman ng mukha mo, humingi pa ng kapalit. Papayag akong makipag-business partner sa'yo kung papayag kang maging partner ko. Ano? Partner? Anong ibig mong sabihin? Partner, girlfriend, nobya, jowa. Natawa si Caitlin. Sinong matinong babae naman ang papayag na maging kasintahan mo? Inilapit ni Gino ang mukha niya sa tenga ng dalaga. Huwag na tayo maglokohan, Miss Beautiful. Alam ko kaya mo ako inalok maging business partner mo dahil nakikita mong kumpanya ko bilang isang banta. Banta sa kumpanya mo. Di naman kita masisisi. Ilang buwan pa lang na magsimula kami pero namamayagpag ng pangalan ng kumpanya ko. Normal lang na mabahala kayo. Ay wow, ibang klase rin talagang kayabangan mo, no? Tumayo si Caitlin at lumayo sa binata. Hindi ako nababahala kung maging matagumpay man ang kumpanya mo. Kahit na sino ay maiisip na gawin to. Gawing kakampi ang kakompetensyang malaki ang posibilidad na makasapaw sa kanila. Siguro naman ay mauunawaan mo ang ibig kong sabihin dahil pinasok mo ang industriya na to. Naiintindihan ko. Kung ganun anong desisyon mo? Papayag nga ako. Doon sa gusto mong mangyari, kung papayag ka sa kondisyon ko. Natigilan si Caitlin at napakuyom ang mga kamay. Hindi niya malaman kung seryoso ba tong kausap niya o nagbibiro lamang. Kahit gaano katagal kasi niyang titigan ang mukha ni Gino, ay hindi niya man lang mabasa kung anong iniisip nito. Okay, fine. Pumapayag na ako. Then it's a deal. Huwag mo lang subukang lumagpas sa limitasyon dahil hindi ako magdadalawang isip na putulin yung talong mo. Napangisi si Gino. Bakit naman talong ko agad ang naisip mo? Di ba pwedeng kamay ko muna o binti? Ano? Oh, wala. Basta. Huwag mo sabihin iniisip mo lagi yung talong ko. Umalis ka na nga. Tapos na tayo mag-usap. Huwag ka na maya, Caitlin. Tayong dalawa lang naman nandito eh. At opisina mo naman to. Isa pa, may nangyari na nga sa atin, di ba? Hindi mo na kailangan mailang o mahiya pa sa akin. Shut up. Natawa ang binata. We have a deal, Caitlin. Mauna na ako ha. Bago ka pa sumabog. Dahil sa init ng dugo mo. Mabuti pa nga. Sinisira mo na naman ang araw ko. Gusto mo bang ayusin ko ang gabi mo? Wisit ka talaga. Umalis ka na nga. Napatakbo na lang palabas si Gino dahil inambahan na siya ng dalaga ng pagbato ng mga gamit na mahablot nito. Tatawa-tawa pa siya habang tumatakbo patungo sa elevator. Nakahinga naman ng maluwag si Caitlin dahil nakaalis na si Gino. Sa kabila ng naging pag-uusap nila, hindi maitatanggi ng dalaga ang kakaibang tuwa at kasabikan dahil sa naging kasunduan nila ni Gino. Pinilit ni Caitlin ang kanyang sarili na maituon ang atensyon niya sa trabaho.
Sa kabila nun, lumipas na ang oras ngunit wala pa rin siyang nagawa o natapos. Kaya napagdesisyonan na lamang niyang umuwi ng maaga para makapagpahinga. Habang naglalakad papunta sa parking lot, ay bigla siyang natigilan nang matanaw niya mula sa di kalayuan ng isang pamilyar na lalaki. Anong ginagawa mo dyan, Gino? Hinihintay ka. Ha? Bakit naman? Hinila ng binata si Caitlin. Dahilan para magkalapit ang mga katawan nila. Alam kong katulad ko, hindi naman wala sa isip mo nangyari sa atin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag ka nang magbaang-maangan. Kung wala ka talagang alam, bakit nakadakma na agad ang kamay mo sa talong ko? Ha? Napatungo ang dalaga sa kamay niyang nakahawak nga sa talong ni Gino. Wala. Ikaw kasi hinila mo ko kaya nabigla ako. Aminin mo na lang ang totoo. Nasasabi ka sa akin, di ba, Miss Beautiful? Alam mo, napipikon ako sa'yo. Kinuha ng binata ang kamay ni Caitlin pagkatapos ay muli niyang ihinawak sa talong niya. Maya-maya lang ay pinasok niya na yon sa loob ng pantalon niya na siyang naging dahilan para manlaki ang mga mata ng dalaga. Huwag ka nang umangal. Alam kong gusto mo to. Napakagat sa pangibabang labi si Caitlin pagkatapos ay sunod-sunod siyang napalunok. Muli na naman niyang nahawakan ng mahaba, mataba at malaki na nag-uumigting sa tigas na talong ng binata. Sa pagkakataong ito, mainit yun na siyang nag-uudyok sa sistema niya para makaramdam din ng init. Nasa parking lot tayo. Biglang reklamo ni Caitlin. Sakay na. Ha? Sakay ka na sa kotse ko. Ayoko nga. E di ako na lang sakyan mo. Palabiro ka pala, no? O na, ito na. Sasakay na sa kotse mo. Bagyang natawa si Gino. Pinanood pa niya ang dalaga hanggang sa makasakay ito bago siya sumunod sa loob ng kotse. Nakabibiging katahimikan ng namagitan sa kanilang dalawa. Parang biglang naglaho ang init at pagkasabik na naramdaman nila para sa isa't isa. Maya-maya lang ay tumikhim ang binata pagkatapos ay sa kamarahang nilingon si Caitlin. Tutungangan na lang ba tayo? Ha? Bakit akong tinatanong mo? Bakit mo bukas ako pinapasok dito? Nagrereklamo ko kanina eh. Sabi mo nasa parking lot tayo. Di ba? Kaya naisip mo, dito na lang sa kotse mo? Anong meron sa kotse mo Noong una, dito rin may nangyari sa atin, di ba? Napangisi ang binata. Gusto mo ba sa bahay ko? Pero binabalaan na kita ngayon pa lang. Di ko alam kung makokontrol ko ang sarili ko kapag ginawa natin yun sa bahay ko. Baka di ka na makalakad ng maayos. Ang yabang mo naman. Ang bilis-bilis mo namang mapagod. Talaga ba? Hinila ni Gino ang dalaga at pinaupo sa mga hita niya. Kahit may kaliitan ng loob ng kotse, sapat na yun sa kanilang dalawa para makakilos sila ng naaayon sa gusto nila. Ramdam ni Caitlin ang pagbilis ng tibok ng puso niya. May kakaiba sa posisyon nila ng mga sandaling yun, bagay na nagbibigay ng matinding pagkasabik sa dalaga. Magsimula na tayo? Nakangising tanong ni Gino. Hubaran mo ko. Mabuti naman. Tumigil ka na sa pagrereklamo mo. Ang akala ko kasi, papaalala ko pa sa yung kasunduan natin eh. At bilang partner ko normal lang na gawin natin to. Yeah, whatever. Magpasalamat ka na lang dahil pumayag ako. Bisa mo na. Hubaran mo na ako para makapagsimula na tayo. Agad namang kumilo si Gino at sinunod ang utos ng dalaga. Nang tuluyan na siyang mahubaran, ay tumambad sa kanya ang dibdib ni Caitlin. Hindi na nagsayang ng oras ang binata. Agad niyang sinipsip at dinilaan ang dibdib nito. Halos tumirik ang mata ng dalaga dahil sa kakaibang sarap na dulot ng ginagawa ni Gino sa katawan niya. Gino, stop. Nakakunot ang noon ng binata nang tumigil siya sa ginagawa. Bakit? May problema ba? Gusto ko yung talong mo. Kailangan ko yung talong mo. Pagkatapos mo akong sabihin na kalimutan na lang natin yung nangyari sa atin? Ay, whatever. Pwede na nating itigil to ngayon na mismo. Okay. Ang init naman agad ng ulo mo. Hinubad ni Gino ang pantalon niya kasama ang brief niya. Agad na tumambad kay Caitlin ang talong ng binata dahilan para mapalunok siya. Nahawakan na niya ito kanina at naipasok na rin ito sa kuweba niya nung isang araw pero hanggang ngayon kinakabahan pa rin siya dahil sa laki nito. Paano kung masakit ulit? Masasanay ka rin.
Nung una naman ganyan din, di ba? Hinawakan ni Caitlin ang talong ng binata at siyang nagtutok nito sa kuweba niya. Sinubukan nilang dalawa na wag gumawa ng ingay, ngunit nabigo sila. Kakaibang sarap at sensasyong naramdaman nila ng mga sandaling yun at mabilis na naglaho ang katinuan nila sa kanilang mga katawan. Sa ikalawang pagkakataon ay may nangyari kina Caitlin at Gino sa kotse at sa parking lot ulit. Batid nilang dalawa, nakakaiba na ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ngunit hindi nila mawari kung ano yun. Parehong sarado pa ang isip nila sa posibilidad na mahulog sila sa isa't isa. Nabalitaan mo na ba? Biglang tanong ni Gino habang nagpapahinga silang dalawa. Ang alin? Isang kilalang CEO ang nagbalik sa bansa. Sigurado ako kilala mo yun. Dahil kasabayan ng kumpanya mo ang kumpanya niya eh. Sino? Si Oscar. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Bumalik na siya? Kailan pa? Bakit? Narinig ko lang sa mga empleyado ko tungkol sa pagbabalik niya sa bansa. Hindi ko alam kung bakit. Tinitigan ng binata si Caitlin. Kilala mo siya, no? Bakit parang nagulat ka marinig ang pangalan niya? Kilalang kilala ko siya, syempre. Tinding kakumpetensya ng kumpanya ko ang kumpanya ni Oscar na yun. Higit sa lahat, hindi ko gustong ugali ng lalaking yun. Ang akala ko ba alam mong balitang yun? Akala ko, kaya mo ako inalok na maging business partner mo dahil doon. Hindi, sa'yo ko lang nalaman na bumalik na si Oscar. Huminga ng malalim si Caitlin. Wala naman akong ibang intensyon sa pag-alok sa'yo na maging business partner ko. Katulad ng sinabi ko, nakikita kong magiging maganda ang future mo. Kaya naman gusto ko maging parte noon, ang kumpanya ko. Maging parte ng buhay ko. Ayaw mo? No thanks. Ba't ka pumayag sa hiningi kong kapalit? Kung ayaw mo naman pala maging parte ng buhay ko. At hayaang ibang kumpanya ang maging business partner mo? Hindi pa naman ako ganun kasyunga, no? Para hayaang mangyari yun. Ginagamit mo lang ata ang kumpanya ko eh. It's a tie. Ginagamit mo lang din ang katawan ko. 'Di ba? Hindi no. Wala akong... Alis na ako. Dumidilim na ang paligid at kailangan ko na makauwi para makapagpahinga. Teka, sandali. Dali-daling bumaba ng kotse si Caitlin. Hindi na siya nag-abala pang lingunin ang binata kahit paulit-ulit itong sumigaw para tawagin siya. Habang nasa biyahe siya pa uwi, laman ang isip niyang mainit na sandaling pinagsaluhan nila ni Gino kanina. Walang bahid ng pagsisisi ang nararamdaman ng dalaga. Bagkus ay kakaibang tuwa pa nga. Kasalanan to ng talong mo, Gino. Kung hindi lang ako nabaliw dahil sa talong mo, hindi tayo aabot sa ganito. Singhal ni Caitlin habang nagmamaneho. Hanggang sa pagtulog ay iniisip ng dalaga ang talong ni Gino na para bang ito ang nag-iisang bagay na may halaga sa mundo. Hindi niya lubos akalain na magiging ganitong epekto sa sistema niya nang nangyari sa kanila ng binata. Ngunit alam niyang wala rin siyang ibang magagawa para mabago yun. Sa paglipas ng mga araw ay ilang beses pang nagkita si Caitlin at Gino at sa bawat pagkikita nila ay may nangyayari sa kanilang dalawa. Masaya ang dalawa sa kung ano ang ugnayan na meron sila. Ngunit habang tumatagal, ay napapansin na nila ang pag-iiba ng nararamdaman nila. Sa kabila nun, nahahati naman ang atensyon ni Caitlin dahil na rin sa biglang pagbabalik ng CEO ng kumpanyang matinding kakompetensya niya. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Hinihingal na sambit ni Mikay nang makapasok siya sa opisina ng boss niya. Sinubukan ko po siyang pigilan, pero nakakatakot po siya eh. Sino ba yun? Long time no see, Caitlin. Napatayo ang dalaga nang marinig niya ang tinig ng lalaking pumasok sa opisina niya. Agad siyang napatitig dito at mabilis na napakuyom ng kanyang mga kamao. Inaasahan na niyang mangyayari to, pero hindi niya lang inaasahan na magiging ganito kaaga ang muli nilang paghaharap. Oscar, anong kailangan mo? Wala naman. Bubisita lang ako para kamustahin ka. Mukhang mas naging matagumpay ng kumpanya mo ah. Di ka na ba kinakabahan na matalo ng kumpanya ko? Wala akong pakialam sa kumpanya mo, Oscar. Hindi ako naniniwala. Noon pa man pareho na nating alam kung anong ginagawa mo. Ikaw ang nagturo sa akin noon, di ba? Alam ko hanggang ngayon, natatakot ka pa rin maangatan ng kumpanya ko ang kumpanya mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman yung gagawin sa isang magandang babae na katulad mo. Nagpunta ka ba rito para inisin ako? Kung sasayangin mo lang ang oras ko, mas mabuti pang umalis ka na lang. Hindi ko ba masaya na muli tayo nagkita?
Hindi. Oh, Umakto na parang nasasakta ng kanyang dibdib. hanggang ngayon gusto pa rin kita, Caitlin. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin kung hindi mo po problemahin ang kumpanya ko. Handa ako magparaya para lang manatili kang nasa tuktok. Hindi kita gusto, Oscar. Noon pa man hindi na kita gusto. At kahit na ano pang gawin mo o sabihin mo, ay hindi kita magugustuhan. Huwag mo akong subukan, Caitlin. Hindi mo magugustuhan kapag naubos ang pasensya ko. Kayang-kaya kong pabagsakin ang kumpanya mo. Pinagbabantaan mo ba ako? Ganyan ba dating sa'yo? Ngumisi ang lalaki pagkatapos ay mas lumapit pa siya sa dalaga. Alam mo, ang kaya kong gawin, Caitlin. Kilala mo rin naman ako lubusan dahil alam kong marami ka nang nakuhang impormasyon tungkol sa akin. Kilala nga kita, Oscar. Pero ang mga nalaman ko tungkol sa'yo, hindi naman sapat na dahilan para katakutan kita. Wala akong balak na isuko sa'yo ang pagkatao ko. Tingnan na lang natin hanggang saan at kailan mo magagawang magmatigas. Halos magngit-ngit na sa galit si Caitlin ng mga sandaling yon. Pilit na lang niyang pinakalma ang sarili niya dahil alam niyang wala siyang laban kay Oscar sa pisikalan. Noon pa man ay alam na ng dalaga na ganitong ugali ng lalaki. At noon pa man ay kinukulit na siya nito para ligawan pero paulit-ulit niya lang itong tinatanggihan. By the way, mananatili na ako dito sa Pilipinas. Kung di kita makukuha sa mahinaong pakikiusap, handa akong gumamit ng dahas para maging aking ka, Caitlin. Napamaang ang dalaga dahil sa sinabi ni Oscar bago ito umalis. Gustuhin man niyang baliwalain ang sinabi niyang yun, hindi niya mapigilan ang sariling makaramdam ng kaba. Alam kasi niyang kayang gawin ng lalaki at sigurado siyang hindi yun magiging maganda. Sino yung lalaking yun, ma'am? Bakit pinagbabantaan ka niya? Nag-uusisang tanong ni Mikay. Parang nakakatakot siya, ma'am. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko, no? Grabe, akala ko si Sir Gino lang ang nangungulit sa'yo. May ibang lalaki pa pala. Sa pagkakataong to, nakakatakot pa. Sinong lalaki ang tinutukoy mo? Biglang tanong ni Gino nang kakapasok lang sa opisina ni Caitlin. Bakit ka nandito? Sinong lalaki ang tinutukoy ng sekretarya mo? Mikay, iwan mo na muna kami. Sige po, ma'am. Lumapit ang binata sa lamesa ng dalaga. Diretso lang siyang nakatitig dito habang nananatiling seryoso ang kanyang mukha. Sa katunayan, may ideya na si Gino kung sino ang pinag-uusapan ng dalawa kanina dahil may nakasalubong siyang lalaki kanina. Sadyang nais lang niyang marinig mula sa bibig ni Caitlin kung magsasabi ba ito sa kanya. Tutunganga ka na lang ba dyan? O magsasalita ka? Nauubusan ng pasensyang tanong ni Gino. Si Oscar ang tinutukoy ni Mikay. Anong ginagawa ng lalaking yun dito? Mabilis na nagsalubong ang kilay ng dalaga. Paano mo nalaman na nanggaling siya dito? Nakasalubong ko siya sa baba. May ginawa ba siya masama sa'yo? Wala naman. Anong narinig kong pinagbabantaan ka niya? Wag mo nang isipin yun, okay? Hindi naman yun totoo. May hindi ka sinasabi sa akin, Caitlin. Hindi naman kailangan lahat ay alam mo. Bahagyang nagulat si Gino dahil sa tono ng pananalita ng dalaga. Sa kabila nun, nanatili siyang kalmado. Business partner mo ako, di ba? Sa tingin ko naman, may karapatan ako malaman kung may mga pagbabantang nangyayari sa kapartner ko. Wala lang yun, okay? Binibiro niya lang ako. Close ba kayo? Para biruin ka niya? Matagal na kaming magkakilala. Dahil nun pa man, magkakompetensya ng mga kumpanya namin. Nasanay na lang ako sa ugali ni Oscar, kaya hindi na big deal sa akin yun. I see. Kapag may ginawa siyang di maganda sa'yo, sabihin mo agad sa akin ha. Ako mismo makakalaban niya. Bahagyang natawa si Caitlin. Bakit mo naman gagawin yun? Labas ka na sa isyong meron ako kay Oscar. Kahit na, hindi ko hayaang may gawin siyang masama sa'yo. Parang may humaplos na kung ano sa dibdib ng dalaga dahil sa mga katagang binitawan ni Gino. Ayaw man niyang mag-isip ng kung ano-ano tungkol doon ay hindi niya napigilan ang sarili niya. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng ganito si Caitlin. Sa tingin niya ay kilig kung tawagin. Anong oras ka pa matatapos dito? Biglang tanong ng binata. Wala naman akong ginagawa kaya pwede na ako umalis kahit anong oras. Mabuti kung ganun. Let's go. Nangunto ang noo ni Caitlin. At saan naman tayo pupunta? Magde-date. Date? As in, date? May iba pa bang meaning yun? Kakain sa labas. Mamamasyal na magkasama.
Bakit? Gusto ko tang makasama eh. Magkasama naman tayo nung isang araw, di ba? Hindi sapat para sa akin yan. Napaiwas ng tingin si Gino pagkatapos ay napakamot sa kanyang batok. I wanna spend more time with you. Bakit naman biglaan? Hindi ka rin naman ganyan dati ah. Huwag mo sabihing nahuhulog ka na sa akin. What? Ang assuming mo naman. Natawa si Caitlyn pero inayos na niya ang gamit niya at agad na tumayo nang matapos. Tara na, para kang bata dyan na hindi pinayagang gumala. Sus, aminin mo na lang. Gusto mo rin ako makadate. Whatever. Nagpaalam na lang ang dalaga sa kanyang sekretarya at agad rin silang umalis ni Gino. Nagtungo sila sa isang mamahaling restaurant para doon kumain. Kahit naiilang, naging maayos naman ang date nilang dalawa. Napuno ng kwentuhan at kulitan ang bawat sandali nilang magkasama. Dumaan din sila sa isang parke para doon saglit na magpahinga habang hindi pa tuluyang dumidilim ang paligid. Gusto mo ba ng ice cream? Biglang tanong ni Gino. Sure. Hindi ko lubos akalain na may pagkaisip bata ka pala ah. Kapag gustong kumain ng ice cream, isip bata agad. Nagbibiro lang ako, okay? Nakanguso ko naman agad dyan. Kiss mo ko para itigil ko. Baliw ka ba? Baliw sa'yo. Siguro. Ay, pumili ka na lang doon. Ang dami mo pang sinasabi. Halos lumundag pa sa tuwa si Gino habang naglalakad siya papunta sa isang stall na nagtitinda ng ice cream. Inilibot ni Caitlyn ang tingin niya sa paligid. Maaliwalas ang simoy ng hangin at papalubog na rin ang araw. Kahit luma ng parke na kinaroroonan nila, ay kapansin-pansin pa rin na naaalagaan ito ng mabuti. Aray, teka, ano ba? Hindi na naituloy ng dalagang sasabihin niya nang bigla na lang tinakpan ng isang lalaki ang bibig niya. Nagpumigla si Caitlyn, ngunit nabigo siyang makawala. Kinaladkad siya ng isang lalaki palayo sa pwesto niya kanina. Sumama ka na lang na maayos kung ayaw mo masaktan. Nagbabantang singhal ng isang pamilyar na tinig ng lalaki. Kinagat ng dalagang kamay ng lalaki na nakatakip sa bibig niya, dahilan para mapabitaw ito. Oh, Oscar? Anong kalokohan to? Huwag ka na maraming tanong. Sakay. Hindi ako sasama sa'yo, pakawalan mo ako. Sakay sabi. Gino! Tulungan mo ako! Isang sampalang nagpatahimik kay Caitlyn. Halos magpanting ang tenga niya dahil sa sakit noon. Ramdam din niya ang pag-init ng pisngi niya na sinampal ng lalaki. Nanlilisik ang mga mata niya nang titigan niya si Oscar. Ano na naman pang kailangan mo ha? Bakit mo pa ito ginagawa? Sino yung lalaking kasama mo? Nobyo mo? Wala akong nobyo. Kung ganun, bakit kayo magkasama? Maniligaw mo ba yun? Wala ka nang pakialam, okay? Hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayong panindigan yan. Tinulak ng lalaki si Caitlyn papasok sa van. Pinagsisipapan ng dalaga si Oscar ngunit isang suntok sa sikmura ang nagpatigil sa pagpupumiglas niya. Agad namang pinaandar ng isang lalaki ang van at nagmaneho paalis. Dahil sa sakit at kirot na nararamdaman, nanatiling tahimik ang dalaga sa buong biyahe. Hayop ka. Matagal ko na alam na yun ang tingin mo sa akin, Caitlyn. Ano bang kailangan mo sa akin? Ikaw mismo. Ikaw mismo ang kailangan ko. At alam kong alam mo yun. Hindi ko makakapayag na sumama ka sa kani-kaninong lalaki. Wala ka nang pakialam kung sino man ang samahan ko. Hindi mo ako nobya at mas lalong hindi mo ako pag-aari. So ngayon hindi pa, pero mapipilitan ka rin tanggapin ang alok ko. Mangarap ka, Oscar. Mangarap ka. Pagsisisihan mo, ginawa mo to. Walang tutulong sa'yo, Caitlyn. Hindi ka na makakatakas mula sa mga kamay ko. Mas lalong umigting ang galit at pagkasuklam na nararamdaman ng dalaga. Hindi na siya muling nagsalita dahil muli na namang bumulatay ang sakit sa kanyang katawan. Habang nasa biyahe, nanalangin si Caitlyn na sana hanapin at iligtas siya ni Gino, ang nag-iisang taong inaasahan niyang tutulong sa kanya. Sa kabilang banda, nabalot ng pagtataka si Gino nang biglang mawala ang dalaga sa pwesto kung saan niya ito iniwan kanina. Agad yung napalitan ng pangamba nang makita niya ang bag na dala ni Caitlyn kanina. Nagkalat na din ang mga gamit nito sa damuhan, kaya naman nagkaroon na ng ideya ang binata sa kung ano ang nangyari. Hello? Vince? Kailangan ko ng tulong. Aligagang bulalas ni Gino matapos niyang mag-dial sa kanyang cellphone. Si Caitlyn, nawawala. Ha? Paano nawawala? Anong ibig mong sabihin, pre? May dumukot sa kanya. Paano ka naman nakakasiguradong may dumukot sa kanya? Baka naman umalis lang o may pinuntahan.
Hindi. Naiwan ang mga gamit niya rito. Nagkalat pa nga ang iba. Sigurado akong hindi siya basta-basta aalis at iiwan ng mga to rito. Anong gusto mong gawin ko? Tumawag ka ng pulis. Hahanapin ko siya. At saan mo siya hahanapin? Hindi ko alam. Kahit saan. Kailangan ko siyang mahanap at mailigtas. Sige pre, mag-iingat ka ha. Kung may tumukot nga kay Caitlyn, sigurado kung delikado ang taong yun. Matapos ang tawag, hindi na nagsayang ng panahon si Gino. Tumakbo siya papunta sa nakaparada niyang kotse sa labas ng parke. Hindi na mapakali ang dibdib niya ng mga sandaling yon. Kinakabahan siya at natatakot para sa kalagayan ni Caitlyn. Ngayon pa lamang ay hindi na niya mapatawad ng kanyang sarili kapag may nangyaring masama rito. Habang nasa biyahe si Gio, bigla na lang nag-ring ang cellphone na nasa bag na naiwan ni Caitlyn. Kahit na nag-aalinlangan, sinagot yon ng binata. Mukhang may idea ka na kung ano nangyari. Sino ka? Bakit mo dinukot si Caitlyn? Matalino ka naman siguro no? Oo, ako nga. Anong kailangan mo sa kanya? Saan mo siya dadalhin? Kung gusto mo pang makita ng buhay babaeng to, pumunta ka sa address na iti-text ko. At subukan mo magsama ng mga pulis. Sigurado kung pareho kayong paglalamayan. Napakuyom ng mga kamao ang binata na nakahawak sa manibela nang mamatay ang tawag. Mas lalong tumindi ang kaba na nararamdaman niya dahil nakumpirma na niya kung sino ang dumukot kay Caitlyn. Nang matanggap ni Gino ang text ng address kung saan dapat pumunta, ay agad niya yung tinungo. Pamilyar tong lugar na to ha. Parang nakita ko na to noon. Gulat na bulalas ng binata nang huminto siya sa isang gusali na nasa gitna ng isang kagubatan. Well. Masunurin ka naman palang bata ka. Oscar, nasan si Caitlyn? Pakuwala mo siya. Sa tingin mo, ganun na lang yan? Ano ba talagang kailangan mo ha? Bakit mo ginagawa to? Gusto ko maging akin si Caitlyn. Hindi mangyayari yun kung nasa paligid ka niya. Gusto ka ba niya? Ngumisi si Gino. Mawala man ako o hindi. Kung hindi ka naman niya gusto, wala ring silbing ginagawa mo. Magugustuhan niya rin ako dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ilabas mo na lang siya at pakawalan para hindi na lumaki ang gulo na to. Kilala mo naman siguro ako. Siguro naman may ideya ka na kung ano ang kaya kong gawin. Wala akong pakialam. Si Caitlyn ang pinunta ko rito. Wala akong interes sa pagkatao mo at sa mga kaya mong gawin. Natawa ang lalaki. Mayabang ka para sa isang baguhang tao. Biglang lumabas ang 5 lalaki na tauhan ni Oscar. Maya-maya ay lumabas na rin si Caitlyn na kinakaladkat ng isa pang tauhan ng lalaki. Mas lalong nabalot ng galit si Gino dahil sa nakikita niyang sitwasyon at itsura ng dalaga. Maingit makulit ang babae niyan, kaya tinuruan ko muna ng leksyon. Tarantado. Hindi na nakapigil pa ng galit si Gino at sinugod niya ang lalaki. Kahit may hawak na bakal at kahoy ang mga tauhan ni Oscar ay hindi nagpatinag ang binata. Nagagawa niyang umiwas sa mga pag-atake ng mga ito nang walang kahirap-hirap. Kapag nakakakita siya ng pagkakataon, ay siya naman ang umaatake at sumusuntok sa mga ito. Gino. Napatigil sa pagkilos ng binata nang makita niyang sinasakal na ni Oscar ang dalaga. Bitawan mo siya. Sino ka? Para sundin ko. Hindi rin naman siya magiging akin. Mabuti nang mawala na lang siya sa mundong to. Baliw ka na, Oscar. Nahihirapang singhal ni Caitlyn. Buong lakas na sinipa ng dalaga ang pagitan ng hita ng lalaki, dahilan para mabitawan siya nito at mamilipit sa sakit. Ginamit yung pagkakataon ni Gino para makalapit kay Caitlyn. Ngunit sumugod rin agad sa kanila mga tauhan ni Oscar. Nagpatuloy sa pakikipagsuntukan ng binata habang pinoprotektahan si Caitlyn. Hayop kang babae ka. Kulang pa yan sa kademonyo ang ginawa mo. Pagbabayaran mo tong ginawa mo. Mabilis na bumangon si Oscar at nakisali sa mga tauhan niya sa pagsugod. Ramdam na ni Gino ang pagod at panghihina ng kanyang katawan, ngunit hindi siya nagpatinag. Nang makabawi naman ang lakas si Caitlyn ay tumulong na rin siya sa pakikipaglaban sa grupo ni Oscar. Nagulat pang binata nang makita ang bawat pag-atake at pag-iwas na ginagawa ng dalaga, ngunit binaling niya rin agad ang atensyon niya sa mga kalaban niya. Akalain mo namang marunong kang lumaban? Namamanghang bulalas ni Oscar. Hindi ako lumaking mahina. Lumaki ka namang mayabang. Bagay kayo no lalaking to, pares kayo mayabang. Kinakabahan ka na ba? Natatakot ka na ba na matalo ka namin kahit dalawa lang kami ni Caitlyn? Hangal, hindi niyo ako matatalo. Dito na magtatapos ang buhay niyo. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ni na Caitlyn at Gino sa grupo ni Oscar, ay unti-unti nang nababawasan ang mga tauhan nito. Mas lalo yung kinainis ng lalaki dahil hindi niya matanggap
na natatalo na siya ng 2 tao lamang. Sabihin mo nga sa akin, Oscar, bakit mo pa talaga ginagawa to? Imposible namang ginagawa mo lang to dahil lang gusto mo akong makuha. Wala ka pa talagang ideya. Ikaw ang dahilan na lahat na to. Kaya hindi ako naniniwala na wala kang alam. Hindi ko talaga alam kung anong sinasabi mo. Nang dahil sa'yo, bumagsak ang kumpanya ko. Nang dahil sa'yo, nawawalan na ako ng investors at nalulugi na ako. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ang buhay ko. At ano naman ang kinalaman ko dyan? Lahat sila lumilipat sa kumpanya mo. Hindi ko na kasalanan yun. Desisyon nila yun at labas na ako ron. Kaya nga papatayin kita para mawala ka na at ang kumpanya mo. Kapag nangyari yun, babalik na sila sa kumpanya ko. At ako na ulit ang mangunguna sa lahat. Sa tingin mo ba? Hahayaan kitang magtagumpay? Hindi niyo ako mapipigilan. Tumakbo si Oscar sa isang lamesa at may kinuha roon. Nang harapin niya ang dalawa, ay nakabulagta na sa sahig ang lahat ng mga tauhan niya. Hindi siya kakikitaan ng kaba, bagkus ay sumilay pa ang isang nakakalokong ngisi sa labi niya nang ilabas niya ang hawak niyang baril. Dito na matatapos ang lahat ng to, Caitlin. Hindi ako babagsak. Hindi mo ako mapapabagsak. Nababaliw ka na, Oscar. Huwag ka maghanap ng taong sisisihin dahil lang sa nangyayari sa kumpanya mo. Tumigil ka na, Oscar. Hindi mo kailangan gawin to. Huwag ka makialam. Sino ka ba, ha? Bakit mo ba pinoprotekta ng babae yan? Ako ang boyfriend ni Caitlin, kaya hindi kita hayaan na saktan siya. Tumawa ang lalaki. Boyfriend? Ang akala ko ba wala ka nobyo? Tumigil ka na lang, Oscar. Huwag ka na magsayang ng oras. Hindi pa naman huli ang lahat para muli kang makabangon. Wala nang ibang paraan, Caitlin. Ang pagkawala mo lang ang nag-iisang paraan para muling bumalik sa akin ang lahat. Itinutok ng lalaki ang hawak niyang baril sa dalaga. Mabilis namang humarang si Gino sa harap ni Caitlin. Sumiryoso ang mukha ng binata habang diretso siyang nakatingin kay Oscar. Napakapit na lamang ang dalaga sa balikat ni Gino ng mga sandaling yon. Hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Parang nablangko ang isip niya at wala siyang maisip na paraan para makatakas sila sa sitwasyong kinaroroonan. Magpaalam na kayong dalawa dahil ito ng huling sandali na makikita niyo pa ang isa't isa dito sa mundo. Gino! Umilag ka, Caitlin. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nakahiga na sa sahig ang dalaga dahil tinulak niya si Gino. Nang mamulat niya ang kanyang mga mata ay agad niyang nilapitan ng binata para siyasatin ang katawan nito kung nagtamo ito ng tama ng bala. Gino, ayos ka lang ba? Hoy! Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Hindi ka ba tinamaan ng bala? Hindi. Ikaw ba? Ayos ka lang? Ayos lang. Nagsalubong ang kilay ni Caitlin. Kung hindi tayo tinamaan ng bala, sino? Narinig ko ang pagputok ng baril kaya sigurado akong binaril tayo ni Oscar. Mukhang hindi niya nagawang iputok ang baril na hawak niya. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo. Tinuro ni Gino ang direksyon ng lalaki at nakabulagta na ito sa sahig habang naliligo sa sariling dugo. Maya-maya lang ay nagtakbuhan na papasok ang mga pulis at agad na nilapitan ang grupo ni na Oscar. Napasa po sa bibig si Caitlin, ngunit bakas pa rin ang pagtataka sa kanyang muka. Sa kabila nun, nakahinga naman siya ng maluwag dahil natapos na ang lahat. Anong nangyari? Mukhang naunahan siya sa pagpapaputok ng mga pulis. Paano nakarating ang mga pulis? Humingi ako ng tulong. Mabuti na lang at dumating sila bago mahuli ang lahat. Tumayo ang binata at inalalayan na rin ang dalaga patayo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Walang masakit sa'yo? Ayos lang ako. Hindi mo na kailangang mag-alala. Salamat. Wala ka naman. Masaya ako na nailigtas kita. Ang akala ko, may nangyari na sa'yo masama. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag nangyari yun. Oo, mo naman. Hindi mo naman ako responsibilidad, no? Partner kita, diba? Ibig sabihin nun, may obligasyon ako na alagaan at protektahan ka. Pinanindigan mo talaga yun, ha? Kasunduan lang naman natin yun, ha? Hinawakan ni Gio ang kamay ng dalaga. Paano kung gusto kong totohanin to? Malala ata ang naging tama mo, ha? Parang hindi ka na nakakapag-isip ng maayos. Hindi. Seryoso ako, Caitlin. Umalis muna tayo rito, okay? Sa susunod na tayo mag-usap. Masyadong maraming nangyari. At sigurado akong pareho tayong hindi nakakapag-isip ng maayos ngayon. Pero Caitlin, teka, sandali. Napamaang si Gino nang maglakad na paalis ang dalaga. Sinubukan pa niyang humabol, ngunit mabilis itong naglakad palabas.
Napakamot na lamang siya ng batok habang naglalakad palabas ng lumang gusali. Isang kakaibang karanasan para sa dalawang nangyari ngayong araw at pareho nilang hindi maipagkakailang kakaibang epekto noon sa kanila. Mabilis na lumipas ang mga araw na para bang walang pinagdaan ng kakaiba sina Caitlin at Gino. Bumalik sa dati ang lahat. Makulit ang binata at nagtataray na ulit ang dalaga. Sa kabila nun, kapansin-pansin ang pagiging komportable nila sa isa't isa at nagsusumigaw na ang pagmamahal nila para sa bawat isa. Ma'am, nandito po si Sir Gino. Sambit ni Mikay nang dumaan siya sa opisina ng boss niya. Hihintayin ka raw po niya sa parking lot. Ha? Bakit hindi pa siya pumasok dito? Hindi ko rin po alam eh. Hindi ko na po natanong kasi umalis din siya agad. Napabuntong hininga si Caitlin pagkatapos ay saka inayos ang kanyang mga gamit. Nang matapos siya ay agad rin siyang naglakad palabas. Natatanaw pa lamang niya ang parking lot ay naaaninag na agad niya ang imahe ni Gino. Bigla na lang tumalon sa tuwa ang puso niya dahilan para mapatakbo siya palapit dito. Gino? Surprise. Hindi na itago ni Caitlin ang kanyang pagkagulat, ngunit maya-maya lang ay nagsalubong na ang kilay niya dahil sa pagtataka. Ano to? Surprise ko sa'yo. Magde-date tayo. Sa parking lot? Oo naman. Hindi ba't dito tayo nagsimula? Dito nagsimula ang mainit na ugnayan natin dalawa. Sa parking lot kita unang napaungot. Hep, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Natawa ang binata. Pinugundoan ko to, kaya sana magustuhan mo. Nagustuhan ko naman Nagulat lang ako dahil sa parking lot mo talaga naisip maghanda ng ganito. Isa pa, saan mo nakuha tong lamesa at mga upuan? Diyos ko, may pabulaklak ka pa talaga. Ano bang meron? Para saan lahat to? Gusto ko nga i-celebrate yung ikapitong buwan natin. Simula nung malapit tayo sa isa't isa. Ang corny. Hindi, seryoso talaga ako, Caitlin. Marami-rami na tayong pinagsamahan, no? Pero bakit kailangan ganito? At dito? Trip ko lang. Naalala ko kasi nasa parking lot unang may nangyari sa atin eh. Napailing ang dalaga. Pinagmasdan niyang maigi ang nakahandang lamesa at mga upuan sa harap niya. Naaamoy niya rin ang mabangong pagkain na nakahain sa mesa. Kahit papano, kinilig si Caitlin dahil sa trip ni Gino. Dumagdag pang pabulaklak na nagkalat sa simento. Isa pa, hindi ba tayo nakapag-usap pagkatapos nung nangyaring gulo kay Oscar, di ba? May gusto akong sabihin sa'yo. Ano naman yun? Napaupo ang dalaga. Parang ang seryoso mo naman. Masyado bang importante ang sasabihin mo? Oo naman. Matagal ko na itong pinag-isipan eh. Humahanap lang ako ng tamang panahon para makausap kita. Go ahead, sabihin mo na. Kumain muna tayo. Lalamig ng pagkain. Natawa si Caitlin pero nagsimula na rin siyang kumain. Nagkwentuhan silang dalawa ni Gino tungkol sa mga kaganapan sa kanilang buhay. Kahit ang nangyari kay Oscar ay napag-usapan din nilang dalawa. Kung noon ay madalas na mainit ang ulo ng dalaga kay Gino, ngayon ay ibang-iba na. Nagagawa ng tumawa ni Caitlin nang dahil sa binata. Matapos kumain ay iginaya ni Gino ang dalaga papunta sa kotse niya. Kahit nagtataka ay sumunod lang ito sa binata hanggang sa makasakay silang dalawa. Naalala mo ba ang nangyari sa atin sa kotse na to? What the hell, Gino? Kaya ba tayo sumakay dito dahil doon? Natawa ang binata. Hindi naman, binibiro lang kita eh. Ang pangit naman kasi ng biro mo. Ito na. Huwag na mainit ang ulo mo, okay? Ano mo kasing sasabihin mo? Diretsuhin mo na lang ako para hindi na nasasayang parehas ang oras natin. Napakamot sa batok si Gino. Pagkatapos ay saka siya huminga ng malalim. Nung araw na dinukot ka ni Oscar, matinding kabatakot ang naramdaman ko noon ha. Parang mababaliw ako dahil di ko alam kung saan kita hanapin. Paano mo nga ba nalaman kung nasan ako? Tumawag si Oscar. Pinapunta niya ako sa address kung nasan kayo. Nang dahil doon, naging madali para sa akin na mahanap ka. Wala akong ibang nasa isip ng mga sandaling yun, kundi ang maligtas ka. Hindi ko rin napigilan ang sarili kong magdasal na sana ligtas ka at walang ginawang masama sa yung lalaking yun. Hindi ko maintindihan, Gino. Bakit sinasabi mo to ngayon? Nung araw na yun kasi, napatunayan ko sa sarili ko kung gaano kakalaga para sa akin. Doon ko napagtantong nararamdaman ko para sa'yo. Mahalaga ka sa akin. Hindi dahil business partner kita o dahil may kasunduan tayo.
Mahalaga ka sa akin dahil mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Caitlin. Gino, pinagtitripan mo ba ako? Hindi, seryoso ko. Gusto kita. Mahal kita. Mahal na mahal. Ramdam ng dalaga ang pag-init ng kanyang muka, pati na rin ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya magawang alisin ang tingin niya kay Gino. Pilit binabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Seryoso lang ang mukha ng binata. Dahilan para maniwala si Caitlin na seryoso nga ang sinasabi nito. Gusto kong totohanin na natin ang kasunduan natin. Caitlin, kalimutan na natin ang tungkol sa kasunduan. Maging magpartner na tayong dalawa. As in yung magkasintahan. Teka, sandali. Hindi ako ready. Hinawakan ni Gino ang isang kamay ng dalaga. Sabihin mo lang sa akin na may nararamdaman ka para sa akin. At handa akong gawin lahat para makuha ang matamis mong oo. Napalunok si Caitlin. Mas lalong kumabog ang dibdib niya dahil sa mga sinabi ng binata. Alam niya sa kanyang sarili kung ano ba talagang nararamdaman niya para kay Gino. Hindi niya magawang lokohin ang kanyang sarili dahil noon pa man ay napapansin niya na yon. Ngayong nasa harap na niya ang binata at umamin na ito sa kanya, isa na lang ang dapat niyang gawin. Gino, gusto rin kita. Mahal na rin ata kita. Bakit parang di ka sigurado? Hindi naman sa ganoon. Hindi ko lang alam kung matatawag ko na bang pagmamahal tong nararamdaman ko para sa iyo eh. Pero sa tingin ko naman, oo, mahal na nga talaga kita. Seryoso ba yan? Baka naman niloloko mo lang ako ha? Ikaw ang nag-iisang lalaki na nakapagparamdam sa akin ng ganito ha. Ang buong akala ko nga mananatili akong single habang buhay eh. Pero nung magkalapit tayo, nagbago lahat. Kung ganun, pumapayag ka na. Pumapayag ka ng totohanin na natin kung ano meron sa atin. Ano nga bang meron sa atin? Kasunduan lang naman yun ha. Kalimutan na natin yun, okay? Magsimula tayo ulit. Kung kinakailangan pa kitang ligawan, gagawin ko. Bumaba ng kotse si Gino at ganoon na rin ang ginawa ng dalaga. Lumapit sila sa isa't isa para magyakapan. Makikita sa mga mata nila ang matinding pagmamahal nila para sa isa't isa. Mababakas din sa kanilang nakangiting mga mukha ang labis na tuwa na nararamdaman nila. Mahal na mahal kita, Caitlin. Mahal na mahal din kita, Gino. Marahang, inilapit ng binata ang mukha niya sa mukha ng dalaga. Naglapat ang kanilang mga labi para sa isang matamis at puno ng pagmamahal na halik. Malumanay lamang yun, ngunit di nagtagal ay naging mainit at mapusok. Para bang sabik na sabik sa isa't isa hanggang sa matagpuan na lamang nilang kanilang sarili na nasa loob na ulit ng kotse. Parehong wala na namang saplot at impit na umuungol. Tunay ngang ang problema ay dumadating sa lahat ng tao. At nasa tao na lang yun kung paano nila dadalhin at lalagpasan ang mga yon. Ang pagtatagpo ni na Caitlin at Gino ay isang paraan ng tadhana para sabihing silang nakatakda para sa isa't isa. Meron man silang ibang layunin sa simula, sa huli ay mas nanaig pa rin ang pag-ibig. Ang pagmamahalan nilang dalawa ay isang patunay na hindi man umaayon sa atin ang mga plano natin, may mas maganda palang plano ang tadhana para sa atin. Maraming suliranin ang dadating, ngunit malalagpasan natin yun kung kasama natin ang taong makakaramay natin at makakasama natin sa habang buhay. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Caitlin at Gino. Maraming salamat po sa pakikinig. Quick shoutout po ulit sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Shoutout to Agnes Embalsado listening from Ontario, Canada, Sunshine Satalbo from Riyadh, Angelina Bituin from General Trias, Cavite, Sarah Ann listening from South Korea, Juvie Villagracia from Kuwait, Chrissy Nakamura from Soka, Saitama, Japan, Yen Kolyama from Davao, Mildred Pasigna from Dammam, Saudi Arabia, Shirley Rico from Doha, Qatar, Sally Esteron from Saudi, Imelda Forteza from Calamba City, Melanie Wego from Antipolo, Lori Pantig from Seattle, Washington,
Mirna Magtibay from Tanay Rizal, Linz Babor from Antipolo, Yam Villapane from Abu Dhabi, Jerlyn Rolona from Riyadh, and of course to our avid listeners Bia Agrado, Marisa Bustamante, Laika Domingo, and Judith Roma. Again, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa kwento ng Dear Celine. Naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.